Wala bang kahulugan ng ating pagsusumikap? Mapagpalang araw ng Sabado, sa oktaba ng Pasko ng Pagkabuhay, Kapanalig. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa Mabuting Balita. Pagnilayan na po natin ang Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Pagkabuhay ni Jesus sa unang araw ng Sanlinggo, una siyang nagpakita kay Maria Magdalena na mula rito'y 7 demonyo ang pinalayas niya. Umalis siya at ibinilita ito sa mga kasama ni Jesus na nooy umiiyak at nagluluksa. Ngunit hindi sila naniwala sa kanya nang marinig nilang buhay si Jesus at nagpakita sa kanya. Pagkatapos nito, napakita naman si Jesus sa ibang anyo sa dalawa habang papunta sila sa labas ng bayan. At pagbalik nila, ibinalita rin nila ito sa iba, pero hindi rin sila naniwala sa kanila. Sa dakong huli, nang nasa hapag ang 11, napakita sa kanila si Jesus at pinagsabihan sila dahil sa kawalang paniwala nila at katigasan ng puso. Hindi nga nila pinaniniwalaan ang mga nakakita sa kanya matapos siyang buhayin. At sinabi sa kanila, "Pumunta kayo sa buong daigdig at ipahayag ang ebanghelyo sa buong sangkinapal. Nakalaylay na ang sigla ng mga alagad. Takot at ayaw maniwala na muling nabuhay ang kanilang inaasahan. May nakasaksi na wala na ang ating Jesus Maestro sa libingan. Kaso, natakpan ng ulap ng pighati ang mga alagad. Sa nahulog na pag-asa, ginising ng ating Jesus Maestro ang pagkakilanlan sa sarili ng mga alagad. Sinariwa niya ang kahulugan ng buhay at binigyan niya sila ng direksyon para sumulong sa misyon. Ito ang 3 ginawang pagtulak ng ating Jesus Maestro sa mga alagad. Mula sa malasakit niya sa kanila na pinanghinaan ng loob, pinagningas ng ating Panginoon ang kanilang pag-asa. Hindi ba kay dami na rin nating karanasan ng pagkawala ng sigla, pagkalupaypay ng kalooban, at takot na muli tayo magtiwala? Ngayong eleksyon, baka nag-aalangan tayong sumugal muli. Hindi ba? Minsan na tayong nagtagumpay sa people power. Ilang beses din tayo nagkaisa at tumanaw sa pagbabago. Pero anong nangyari? Marami nagsasabi na bumagsak lahat dahil sa tuso at maulo na diablo. Oo, mayroong nagtatago at tumatahimik, nagkikibit-balikat at lumalamig ang loob. Pero naniniwala ako na marami pa rin sa atin ang may matatag na pusong ipalaganap ang pag-asa. Taas noo nating panindigan na muling nabuhay ang Panginoon. Sabi nga ni San Pablo sa mga taga-Korinto, kung hindi bumangon si Jesus mula sa kamatayan, walang saysay ang ating pananampalataya. Walang silbi ang ating pangangaral. Dagdagan natin, walang kahulugan ang ating pagsusumikap. Kaya't gisingin natin kung sino tayo sa mata ng Diyos. Sariwain natin ang dahilan ng ating buhay at isigaw at isabuhay na buhay ang Panginoon. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, share, and follow Paulines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo
nakasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Sa iyong pagkabuhay muli, Panginoong Hesukristo, binigyan mo kami ng bagong pag-asa at pinalalim ang aming pananampalataya. Panibaguhin mo kami upang masigasig naming maipalaganap ang mabuting balita ng may kagalakan at kapayapaan. Amen. Alleluia. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.